Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Hailey Comwork. Sa araw na ito mga kaibigan, ay may ibabahagi po ako sa inyo tungkol po sa isang antena. Ito po ang Comfast EW72 version 2. So madalas mga kaibigan na hindi pinag-uusapan itong Comfast EW72 sapagkat ang ginagamit po halos ng ating mga kaibigan dyan is Comfast EW71, Comfast EW73. So yan yung kadalasang naririnig natin na ginagamit natin sa ating pong piso Wi-Fi. Alam nyo ba mga kaibigan na ang Comfast EW71 at saka Comfast EW73 ay single band lamang po yan mga kaibigan. At halos po mga kaibigan ay kapareho lamang po sila nitong Comfast EW71 at saka Comfast EW73. Ang pagkakaiba lang ng dalawa ay yung range nila. Ito mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Comfast EW72. So ano yung advantage ng Comfast EW72 sa 71 at saka sa 73? Bakit natin siya gagamitin? Itong Comfast EW72 mga kaibigan, kaya niya pong i-handle ang 1200 Mbps sa antena na ito. Ito pa mga kaibigan, ang Comfast EW72 ay mag-auto channel siya para maging stable at saka smooth yung network. At kapag marami po ang mga antena or access point sa lugar, mag-a-adjust siya ng kusa para mag-reduce mga kaibigan yung interference ng bawat frequency ng access point. At ito din ay pang outdoor at kaya niyang dalhin mga kaibigan ang 80 na client. O diba mga kaibigan, napakagaling din ng antena na ito. Ganon din naman mga kaibigan, ang pag-install nito ay gaya lang din po ng Comfast EW71 at saka 72 at saka dun sa mga higher specs nito mga kaibigan. At ito din mga kaibigan, dual band po ang frequency nito. Ito po ay meron pong 2.4 GHz at saka 5 GHz. Ngayon, pag-uusapan natin, yun pong 2.4 GHz at saka 5 GHz po mga kaibigan. Kadalasan, yung ginagamit natin sa bahay ay meron na pong 2.4 GHz. Halimbawa na lang po mga kaibigan, kung meron po tayong CCTV sa bahay, ito po ay gumagamit po ng frequency na 2.4 GHz. Yung mga Bluetooth ho natin sa bahay, lahat po ng mga appliances or mga gadgets atin pong ginagamit na may internet, kadalasan mga kaibigan, ang gamit po niya na frequency ay 2.4 GHz. Kaya po, isa sa mga dahilan ng pagkabagal ho ng atin pong internet speed ay yun pong mga gadgets na ginagamit natin na 2.4 GHz. Kasi nga po, kung marami ho tayong mga appliances or mga gadgets sa bahay na gumagamit din po ng 2.4 GHz sa internet ho natin, yan ang isa sa mga dahilan, again, na humihina po yung internet speed ng atin pong mga piso Wi-Fi. Halimbawa po mga kaibigan, ay meron ho tayong antena na nabili na ito po ay single band lamang, 2.4 GHz. Masabi ng seller hanggang 300 meters, 200 meters. Pero nagtataka tayo, bakit napaka-short range lamang ng ating pong antena at saka napakabagal. Yung ibang-iba yung narinig natin sa seller. Kaya po tayo ay nagre-reklamo. Again, kung maramihan yung ating ginagamit na frequency na 2.4 GHz, yan po ang dahilan mga kaibigan, yan pong tinatawag nila na congested na yung area. Or yan yung tinatawag nila na overcrowded na po yung frequency sa lugar na yan or sa location na yan mga kaibigan. So malaki ito po talagang problema yan. Kapag ganyan po ang ating nararanasan sa isang area, ibig sabihin overcrowded talaga po ang area na yan. Kaya po mga kaibigan, ginawan po ng paraan ng mga engineers. Ito po ang solusyon ng problema na yan. So gumawa po sila ng 5 GHz. Kaya nga po dual band ang tawag nito dahil dalawa na po ang frequency nito, 2.4 GHz at saka 5 GHz. Now, ano yung advantage mga kaibigan kapag may 5 GHz yung antena natin? Kapag dual band yung antena natin mga kaibigan. Unang-una mga kaibigan, bakit maganda kung dual band yung atin pong antena? Kakaunti lamang po ang gumagamit po ng 5 GHz ng mga appliances po natin. Kaya kung gagamit ka or magko-connect ka sa 5 GHz, ay maganda talaga at smooth yung mararanasan mo na speed ng yung internet. Kasi nga po, wala pong kalaban yung isang frequency natin sa isang lugar. Kaya ngayon, marami pong naghahanap ng mga dual band na antena. Yun nga lang, ang iba ay talagang sobrang mahal. Pero ito mga kaibigan, napakamura lang ho talaga. Mabibili mo ito ng 1,000 plus lamang. Yung link mga kaibigan, nasa baba po nating video, nasa description po. Hanapin niyo po ang link na yan, bisitahin niyo po. Kung gusto niyo pong bumili nito, ay bumili ho kayo sa link na yan. Bakit po mga kaibigan? Kasi nga po, mura lamang at kayang-kaya to sa budget. Naka-dual band na po yung antena natin. So ito yung tip ko lamang mga kaibigan, kapag bibili ho kayo ng mga antena na dual band. Ito po mga kaibigan ha. Ang antena na ito ay pwede siyang pag-isahin. Pwede mong pag-isahin yung 2.4 GHz at saka 5 GHz. So isa pangalan, lamang yung makikita natin na nag-combine yung 2.4 GHz at saka 5 GHz. Kung malakasan yung 2.4 GHz at naka-combine yung 5 GHz, ibig sabihin mas lalakas pa yun pong atin pong antena. At ito mga kaibigan, take note, kung hindi nyo pag-isahin yun pong frequency ng antena na ito, ay pwede naman po. Pwede mong paghiwalayin ang 2.4 at saka 5 GHz. Pero ito yung tandaan natin mga kaibigan. Kapag pag-usapan ho natin yung range ng dalawang frequency na ito, lagi nating tandaan na ang 2.4 GHz mga kaibigan ay long range po ito. So yan po yung kagandahan ng 2.4 GHz. Long range po ito mga kaibigan. Pero yung 5 GHz, tandaan natin na short range lamang po ito. Kaya kapag kayo po ay nag-install ng inyong pong antena sa inyong pong piso Wi-Fi, huwag po niyong pasobrahan na sobrang taas po mga kaibigan. Kasi pag sobrang taas, tapos naka-dual band ka, tapos nagre-reklamo ka din kasi nga po, mahina naman pala yung 5 GHz. Sabi nila malakas, pero mahina naman pala nagdi-disconnect. Ibig sabihin yan mga kaibigan, kapag nagdi-disconnect yung ating pong cellphone sa antena ng ating piso Wi-Fi na naka-dual band, kasi nga po mga kaibigan, napaka-sobrang taas na yung antena ninyo at hindi na kayang abutin ng 5 GHz kasi nga po, short range lamang ho ito. Kaya po, sinasuggest ho natin na huwag ho talaga yung taasan yun pong mga antena ninyo, lalong-lalo na kung naka-dual band kayo mga kaibigan. Isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi natin nararanasan yung magandang network na gamit po ang 5 GHz. So ngayon mga kaibigan, ituturo ko po sa inyo kung paano po i-config ang antena na ito para magamit natin siya as access point.
Ito mga kaibigan, bago natin i-config yun pong atin pong Comfast EW72, atin po munang i-unbox ho ito at titingnan natin ang laman ng box na ito mga kaibigan. Malang sa ganun ay may idea ho kayo kung ano po ang laman na atin pong bibilhin. Ayan mga kaibigan, nakikita ho ninyo. Yan po yung laman ng box na ito. Ito po ang kanyang antena ng Comfast EW72. Ito naman po ang kanyang sungay mga kaibigan. Antena din po yan na ilalagay po natin dyan sa mismong antena din. Ayan po ay meron pong 2.4 and 5 GHz. Ito din mga kaibigan, kasali na po dito yung power supply. Makikita po ninyo, dapat po mga kaibigan, ganito po yung power supply ng inyong phone Comfast EW72 at may nakalagay po dyan na Comfast. Ibig sabihin, yan po talaga yung original ng Comfast EW72. So meron din po itong cord, meron din po itong itatali sa atin pong antena. At ito mga kaibigan, pinaka-importante sa lahat, wag ho ninyo itong itapon kasi ilalagay ito sa antena kasi yan po para magiging waterproof po yan. Last po mga kaibigan ay meron po itong manual nang sa ganun ay makikita ho natin dyan yun pong mga specifications at kung paano po ito gamitin. So yan po lahat ng atin pong mga makikita dyan. Yan po yung mga laman ng atin pong antena. So ganito lamang po ang pag-set up ng atin pong access point mga kaibigan. Open lamang natin sa likod, push lamang pababa. Tapos makikita ho natin dito, ito po yung kanyang PoE mga kaibigan, PoE 1 at ito naman ang kanyang PoE LAN. So dito natin isasaksak ang atin pong UTP cable. Ayan, nakita ho ninyo, meron tayong UTP cable dito na libre. So, tanggalin natin to at ito yung atin pong gagamitin. Lagay lamang natin dito sa right side. Push lamang natin ng pagganito mga kaibigan. So, pagkatapos nyan, ito yung susunod natin. Ang dulo nito ay papunta dito. So, dito din natin ilagay sa PoE. So, lagay lang natin sa PoE para mag-power on yung atin pong antena. Siyempre, ilalagay natin tong power cord. Dito lang sa likod, saksak natin yan. Tapos, ito mga kaibigan, ilalagay natin sa atin pong outlet. Ito lang yan mga kaibigan, napakadlit, napakasimple lamang. So, lagay natin dito. Pagkatapos yan mga kaibigan, iilaw po itong atin pong antena dyan banda sa gilid. At wala pa po itong antena din, itong 2.4 GHz na kailangan nating ilagay at saka 5 GHz. So, tanggalin lamang natin tong dulo na ito. At yung sinabi natin na pinaka-importante sa lahat, ito mga kaibigan, kailangan ilagay ito sa dulo para hindi siya pasukin ng tubig, para hindi ho madaling masira yun pong atin pong antena. Mahalaga ito at huwag po ninyo itong itapon. Ilagay lamang dito mga kaibigan, ayan, dito naman sa kabila, ayan yung ating paglagyan dyan. Tapos, kukunin lamang natin itong antena, dalawang antena na ito. Kahit saan po dito banda mga kaibigan natin ilagay, kasi naka-combine na po yan, ilagay lang natin dito, ng paganyan. At yung isa, ay ganoon din naman ang atin pong gagawin dito mga kaibigan. Ayan, napakasimple at napakadali lamang ng atin pong gagawin. So, makita ninyo, ayan, hindi na po mapapasok yan ng tubig sapagkat mayroon na po dyan nakalagay para yung siya yung maghaharang ng tubig kung sakali man lang na mababasa ito. So, ayan mga kaibigan, pagkatapos nyan, balik lang natin itong nasa likod ng pagganito. So, make sure na lagay siya sa butas na paganyan. So, lagay natin dyan mga kaibigan. At make sure din mga kaibigan na nasarado natin siya ng tama para again, hindi po ito tatagusan ng tubig. Ayan, mga kaibigan. Ayan, make sure na na-push po natin ng tama sa likod. Okay, so ayan mga kaibigan. So, ganyan dapat. So, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo paano mag-set up or config as access point ang antena na ito gamit ang computer at gamit din po ang cellphone. So, tara. So, yung gagawin natin ngayon, may bigan, ay set up natin siya as access point. So, wireless po yung gagawin natin. Eto, may bigan, hanapin ko lamang po yung atin pong SSID ng Comfast EW72. So, ito yung makikita natin, 2G at saka 5G. Okay? So, dito tayo, kukonect lamang sa 2G, mga ibigan. Click lamang natin yung connect. At pasukin po natin, mga ibigan, ang admin ho nito. Okay? So, ayan mga ibigan, kung hindi po siya automatic na mag-pop up po yung kanyang IP address ng admin, ay puntahan lamang po natin sa browser natin. So, i-type lamang po natin, mga ibigan, yung kanyang IP address, 192.168.10.1. Yan po yung IP address ng Comfast.
So, ayan, makita nyo po, iba po yung lingwahe dyan. So, meron pong globe dito na icon. Click lamang po ninyo at i-check po natin yung English para maintindihan natin. So, ito, English na siya. So, yung kanyang default password is admin. Capital letter po yung A, tapos small letter naman yung kanyang DMIN. Click lamang po natin ang login. So, ito mga kaibigan, makita po ninyo, dito banda, mayroon pong wizard. So, i-click lamang po itong wizard mga kaibigan. I-click din po natin itong access point para po ma-config natin siya as access point. Ayan, wala na po tayong babaguhin dyan. Click next. Tapos itong SSID, dalawa po ito mga kaibigan, 2.4 GHz at saka 5.8 GHz. So ngayon, pag gusto po natin siya na i-combine, na isa lang po yung atin pong SSID na makikita, ibig sabihin mga kaibigan, mag-iisa po yung pong 2.4 at saka 5 GHz. So ang kailangan lamang, i-click lamang natin na i-off para magiging iisa po yung atin pong 2.4 GHz at saka 5.8 GHz mga kaibigan. So, ang gawin natin ngayon, mas maganda kung ganito na lamang, or di kaya kung gusto naman natin na hiwalay, ay pwede din. Pero ang gagawin natin ngayon is yun pong i-combine natin sila. So, gawin natin, lagay ko dito yung pangalan, Haile Piso Wi-Fi. Haile Piso Wi-Fi. Piso Wi-Fi dual band. Okay? So, click lamang po ang next. Huwag na po ninyong lagyan ng password kasi Piso Wi-Fi po ito. Click next lamang po. Ayan, click finish. So, hintayin lamang po natin mga kaibigan hanggang matapos po ito. Malalaman natin yan kapag makikita na po natin sa atin pong network settings na mag-iba po yan at mag-appear na po yung pangalan na ginawa ho natin kanina na Haile Piso Wi-Fi dual band. Ayan mga kaibigan, nakita ko na po, Haile Piso Wi-Fi dual band, ibig sabihin, pwede na po natin itong gamitin sa atin pong mga Piso Wi-Fi. So ngayon naman po mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo kung paano po mag-config as access point sa ating antena gamit po ang cellphone. So tara. Ganito lamang po yung ating gagawin mga kaibigan. Hanapin lamang po natin yung SSID ng Comfast at kukonect tayo dito sa Comfast 2G. So Comfast 2G, kung di po siya mag-pop up yung kanyang IP address, punta lamang tayo sa Chrome natin mga kaibigan at i-type lamang po natin ang 192.168.10.1. Ito po yung default admin or IP ng Comfast EW72 mga kaibigan or Comfast. Click lamang natin yung enter at yung default password niya ay admin. So capital letter yung A, admin, tapos click lamang natin ang login. So dito mga kaibigan, makita nyo po dito sa itaas, right side, may tatlong line niya po dyan. Click natin yan at hanapin natin itong wizard. Click lamang po ang wizard at may options po dito. Hanapin natin yung AP or access point. Click natin yung AP. Dito mga kaibigan, wala na po tayong gagalawin. Click next. Tapos makikita nyo po dito yung pong dalawang frequency dyan or band na meron pong 2.4 GHz at saka 5.8 GHz to. So, kung gusto natin i-combine, click lamang natin ang off. Ayan. Kung gusto naman natin na ihiwalay, click naman lang natin yung on. Okay, so i-off lang naman natin mga kaibigan. Click natin dito at lagyan natin ng pangalan. Haile Piso Wi-Fi dual band. Pag natapos na po ninyo, huwag po nyo lagyan ng password. Click lamang po natin ang next. Tapos click lamang natin ang finish. So, ganyan lamang po kasimple mga kaibigan ang pag-setup ng configuration po ng access point na ito gamit po ang cellphone. So mga kaibigan, ngayon naman ay speed test po natin. Makikita po niyo sa screen, yun po ang atin pong gagawin ngayon. At meron po akong 600 to 500 Mbps mga kaibigan. So ngayon, speed test natin siya gamit po ang Comfast EW72. Yan po nakikita niyo sa screen. Yan po yung kalakas na kaya niya pong i-handle mga kaibigan. So mga kaibigan, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa atin pong YouTube channel, huwag po niyong kaligtaan na mag-subscribe, mag-like po nating video, mag-share ho nating video mga kaibigan, at ang pinaka-importante sa lahat, na i-hit po ninyo ang ating pong notification bell para pa po sa sunod po ng ating pong mga video tutorial. Kung gusto nyo pong bumili mga kaibigan ng antena, ay nasa description lamang po natin ang link at dyan po kayo bumili kasi legit store po yan mga kaibigan. Again and again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.